Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Nawala ang ngiti ni Athena nang pagbukas niya ng pintuan. Ay bumungad sa kanya si Amanda. Tila ikinagulat rin ito ang pagkakita sa kanya, lalo pa nang bumaba ang tingin nito sa mabilog niyang tiyan. Nanlamig naman si Athena habang nakatingin sila sa isa't isa. "This is madness. How can you do this to me? Ha, Athena?" Asik naman ni Amanda. Napabalik-balik ng lakad sa harapan naman ni Athena. "Amanda, maaari bang maupo ka muna?" Mahinahon niyang usal rito. Ngunit sa loob-loob niya, natatakot na rin siya. Matalim siyang binalingan ni Amanda at naupo sa tabi niya. "Paano ito nangyari? Nagpakasal kayo? Tapos, inakala ni Kuya na nadisgrasya ka ng kung sino lang?" Napayuko naman si Athena at bumuga sa hangin. "Sinubukan kong pigilan ang kuya mo." "Sinungaling ka. Talagang noon pa man, alam kong may gusto ka na kay kuya. Kaya noong gabing hinahanap natin siya at nakita mo, sinamantala mo ang kahinaan niya. Wala kang pinagkaiba kay Nancy. Pareho kayong manggagamit. Manipulador." "Hindi totoo yan." Nanlalabo sa luha ang mga mata niya. Walang kumbiksyon ang kanyang mga salita dahil alam niyang may katotohanan ang ibinebintang sa kanya ni Amanda. Ngumisi naman ang kaibigan sa nakitang reaksyon niya. "Kailangan mong magdesisyon, Athena. Pagkatapos mong manganak, umalis ka na. Iwanan mo na sina kuya at ang anak ninyo." "Hindi ko kayang gawin yun, Amanda." Masasaktan ng labis si Anton. "Pwes, anong gusto mong mangyari? Ang masira ang kinabukasan ninyong pareho ng kuya ko?" Singhal naman ni Amanda uli. "Pareho pa kayong mga walang napapatunayan sa buhay, Athena. Ikaw, ilang taong ka pa lang? Si kuya, may pangarap si kuya na maaaring masira dahil sa pagiging makasarili mo." Napalunok naman si Athena at umiwas ng tingin. Tuloy-tuloy ang luha sa kanyang pisngi. "Sa tingin mo ba, hindi malalaman ni kuya ang totoo kapag naipanganak mo na ang anak ninyo? Malalaman at malalaman niya yon, Athena. Matalino si kuya. Mapagtatagni-tagni niya ang lahat. Makukonsensya siya sa ginawa niya sa'yo. Masisira ang kuya ko. At mas lalo siyang masisira kapag iniwanan ko siya." Mahina niyang wika at napaiyak na ng tuluyan. Nilapitan siya ni Amanda at tinawakan sa balikat. Namamasa na rin ang mga mata nito sa luha. Naaawa siya sa sinapit ng kanyang kaibigan. Ngunit kailangan niyang gawin ito. Ang kumbinsihin para sa ikabubuti ng dalawa. "Masasaktan ko ang kuya mo, Amanda. Pansamantala lang naman, Athena. Kaunting sakripisyo para sa kinabukasan ninyong dalawa." Kaya naman nang makapanganak siya, ay agad siyang umalis sa hospital. Mula sa sulok ng fast food restaurant, nakatapat ng hospital na pinagdalhan sa kanya ni Anton, ay nakita niya ang lalaki ng mamadaling lumabas ng gusali. Humihingal at nagpapalingalinga. Parang dinudurog ang puso niya habang nakatingin siya rito. Namamasa ang mga mata niya at mas lalong nagtago nang mapatingin ito sa gawin niya. Pagkalipas ng ilang minuto ay muli siyang sumilip.
Bagsak ang mga balikat na bumalik ito sa loob ng gusali. At paglabas ay bitbit na ang kanilang anak. Sumakay sa sasakyan at pinasibad ito paalis. Hindi siya bumalik sa Sierra Tierra. Alam niya kasing baka puntahan siya roon ni Anton. Sa pamamagitan ng tulong ni Abel, ng pinsan niya na nooy nasa Manila na rin, ay nakituloy siya rito. Habang nagpapagaling ay parati siyang umiiyak. Gabi-gabi wala siyang ginagawa kundi ang magmukmok sa loob ng silid at umiyak ng umiyak habang yakap-yakap ang lampi ng kanyang anak. Athena, hindi ka pa ba kakain? Untag naman sa kanya ni Abel. Nilingon niya ito at umiling. Napabuga ito ng hangin at muling sinara ang pintuan. Aalis ka? Gulat niyang tanong. Nang sa sumunod na araw ay kumain na siya. Oo. Saan ka pupunta? Paano ang bahay mo? Bumuntong hininga naman si Abel. Tumira ka rito kahit kailan mo gusto. Kailan ka babalik? Tumanaw ito sa malayo. Malungkot ang mukhang, bagamat blanko ang mga mata. Hindi ko alam. Napatunganga naman si Athena. Bigla ay muli siya nakaramdam ng matinding kalungkutan. Nang mapag-isa na lang siya, ay nag-isip-isip siya. Hindi niya kaya ang pinagagawa ni Amanda. Hindi siya makakatiis na ganito, na mawalay sa kanya mag-ama. Kaya naman ang sinubukan niyang silipin ang mga ito sa condo unit na dati niyang tinitirhan noon, ay nagulat siya at nasaktan sa kanyang nakita. Paano'y kasama ni Anton ang dati nitong nobya na si Nancy? Buhat ng babae ang kanyang anak. Habang nasa likod ng mga ito papalabas ng elevator si Anton, nadala ang dalawang malalaking sports bag. Tila magbabakasyon ng mga ito. He's smiling at me, babe. Babe? Parang punyal na tinusok ang puso niya sa narinig. Ngumiti lamang si Anton. Ni hindi pinabulaanan ang itinawag ng babae. Habang papasakay ang mga ito sa sasakyan at hanggang sa makaalis ang mga ito, ay naglanlantang galit at kalungkutan sa kanyang kalooban. Makaraan ang ilang taong lumipas, naging isang ganap na siyang sundalo. Ang unang beses na nag-cross ang kanilang mga landas ay noong makita niya itong nasa graduation niya. Habang binabati siya ng kanyang pamilya, ay nahagip ng paningin niya ang matalim nitong mga mata na nakatingin sa kanya. Puno ng puot iyon, galit na galit. Pinanginginigan siya ng takot habang magkahinang ang kanilang mga tingin, hanggang sa tawagin siya ng kanyang ina at tingnan niya uli kung nasaan ito, ay wala na roon ang asawa. So, this is your plan. Napasinghap siya at mabilis na nilingon si Anton na nakatayo sa likuran niya. Naka-casual attire ito, ngunit hindi iyon ang pagbabagong nakikita niya sa mga mata. Mas lalo itong tumangkad at naging fit at mabalasik na pati ang mga maaamong tingin na mayroong mga maninipis na balbas sa bigote ang papatubo sa mukha nito. Overall, ay nag-mature na ito. Ang balita niya ay abogado na rin ito at isa ng mayor ng Sierra Tierra. Anton, fancy seeing you, wife. Sarkastiko nitong ngisi matapos siyang pasadahan ng tingin. Suminghap siya at humigpit ang hawak sa kanyang sombrero. Anong ginagawa mo rito? Hindi ko ba pwedeng masaksihan ang tagumpay mo? Tagumpay mong maging isang sundalo. Pagkatapos mo kaming iwan ni Artemis. Artemis? Nabasa nito ang kalituhan sa mukha niya, kaya lalo itong napangisi. Nag-aapoy sa galit ang mga mata nito. Ah,
Hindi mo nga pala alam. Dahil pagkatapos mong manganak, bigla mong inabandona ang anak ko. Mariing wika naman ito. Napalunok siya at namutla. Arteo Misha de Torres. Ang buo niyang pangalan, Athena. Artemis for short. Arteo Misha. Natahimik siya kaya natahimik na rin si Anton. Umiwas siya ng tingin at napalingon sa tumatawag sa kanya. Kailangan ko nang umalis. Hindi ka malang ba interesadong makita ang anak mo? Napalunok naman si Athena. Bigla niyang naalala ang tagpong nakita niya. Ilang taon na ang nakakalipas. Bakit pa? Hindi siya importante para sa akin ngayon. Alam mo kung ano ang sitwasyon natin. Nandyan ka naman. Kaya mong punan ang kulang ko sa kanya. What? Dumilim naman ang mukha ni Anton. Kayang-kaya mo akong palitan sa buhay ni Anton. Wika niya at mabilis na tumalikod. Anong ibig mong sabihin, Athena? Athena! Binilisan niya ang lakad. Halos hingalin siya nang makalapit sa pinsan niyang si Alex na nooy kauuwi lang galing sa Amerika. Sino yun? Wala, halika na. Parang may narinig akong tumawag sa iyo. Wala yun. Namali ka lang ng dinig. Tara na nga. Hinatak niya ito paalis. Tulala siya habang idinaraos ang maikling selebrasyon para sa kanya ng kanyang pamilya. May isang doktor at isang sundalo na tayo. Ngiti na wika naman ni Lolo Lorenzo. Labis ako nagagalak sa mga narating ninyo sa buhay mga apo ko. Tipid siyang ngumiti sa lolo niya at muling nagyuko ng ulo. Nang gabi ring iyon, habang nagkakasiyahan ang lahat, ay lumabas siya sa tahimik at nagtungo sa pool sa likod ng bahay. Pinanunood niya ang asul na tubig at tumingala sa madilim na kalingitan na punong-puno ng bituin. Namasa ang kanyang mga mata nang maalala ang kanyang anak. Nagkita na ba kayo ni Anton? Napasinghap siya at mabilis na pinunasan ang mga mata nang marinig ang boses ni Rod sa gilid niya. Walang emosyon itong tumabi sa kanya at tumingin rin sa pool. Nakita ko siya kanina sa graduation ko. I see. Nagkausap pa kayo? Napalunok naman siya. Gusto niyang magsinungaling. Hindi kita huhusgahan, Athena, sa kung ano man ang mga naging desisyon mo. Ngunit sana alam mo rin kung ano ang katayuan ng mga bastardo at bastarda sa pamilya natin. Makahulugan itong wika sa kanya. Alam na alam ko. Sigaw naman ang kanyang isipan. Hindi ko alam kung anong nangyari sa inyong mag-asawa. Pero isa lang ang masasabi ko. Walang sekretong hindi nabubunyag, Athena. Gaano mo man ito itago, lalabas at lalabas ang pinakatatago ninyo. Lalaki ang anak ninyo. Mapagbiro ang mga tadhana. Maaaring makasalubong niya ang mga magulang mo o isa sa pamilya natin at kaagad malalaman nila kung sino sa buhay natin ang batang iyon. Napalunok si Athena at muling napatitig sa kawalan. Habang nasa Sierra Tierra siya, iniwasan niyang magtagpo ang landas nila ni Anton. Hanggat maaari ay hindi siya nagpapakita sa mga ito. Sarhento, pinatatawag ka raw sa munisipyo. Bakit raw? Kumakabog naman ang dibdib niya. Nalaman na ba ni Anton na dito ako nakadestino? Hindi ho sinabi ng sekretarya. Urgent raw eh. Bumuga siya ng hangin at napailing. Pakisabi hindi ako pwede. May gagawin pa kamo ako. Sige po. Nang may sara ang pintuan ay malalim siya nag-isip at agad na lumabas ng kanyang opisina. Lumuwas siya sa Maynila upang makausap ang general nila.
Bakit gusto mong magpalipat ng destino? Hindi ba taga Sierra Tierra ka? Opo, General. Kung ganoon, anong meron? Bakit gusto mong magpalipat? Hindi siya nakasagot rito. Kung hindi mo ako mabibigyan ng sapat na dahilan, makakaalis ka na. Bumalik siya sa Sierra Tierra na lugong-lugo siya. Kumusta ka na? Tanong ni Abel habang kumakain sila sa isang kainan sa kabayanan. Ayos lang, kauuwi mo lang? Oo, ikaw nga ang una kong tinawagan. O bakit naman? Anong bakit? Nakatawa nitong untag. Naninibago siya dahil hindi naman ganito ang disposisyon ni Abel noong huli silang nagkita. Tila masaya ito o iyon lang ang gustong ipakita sa kanya. Tulad niya ay malaki rin ang ipinagbago nito. Naging matured na rin ito at mas lalong gumuwapo. Nga lang, parang mas lalong naging mailap. Para bang hindi niya mabasa ang nasa isip nito. Bawal ka na bang kumustahin ngayon? Hindi naman. Nakatawag ka na ba sa mga magulang mo? Hindi pa. Hindi pa ako umuuwi. Ha? Saan ka tumutuloy kung ganoon? Secret. Umingos naman siya at umirap rito. Sakto naman nagtama ang paningin nila ni Anton na masama ang tingin sa kanya at mabilis siya nag-iwas dito. Anong ginagawa nito rito? Sa ilang araw na pag-iiwas niya upang hindi sila magkita, ay heto't kay liit naman ang bayan na ito at dito pas talaga sila nagkita. Hindi ito nag-iisa. Kasama nito ang ilan sa mga kaibigan nito. Lahat nakakasual. Mukhang mag-good time. Kakain muna para may malaman ang tiyan. Halos hindi niya malunok ang pansit na kinakain dahil ramdam na ramdam niya ang mga matatalim na tingin sa kanyang likuran. Dinampot niya ang table napkin sa tabi at nagpunas na noo. Sa kanya napansin na nanginginig na pala ang kamay niya. Ayos ka lang ba, Athena? Ha? Kanina pa kita napapansin. Parang hindi ka mapakali dyan. Ayos lang ako, Abel. I don't think so. Seryoso nitong wika kaya napatitig siya kay Abel. Nakatingin na ito sa likuran niya. Saka bumaling sa kanya. Kanina pa tinitingnan na masama ng Mayor Anton na yon. Gusto mo bang puntahan ko siya at tanungin? Akma na itong tatayo ng pigilan niya ito. Huwag na, huwag mo na lang pansinin. Lalong nagsalubong naman ang kilay ni Abel at dumilim ang mukha nito. Maya-maya ay kinabatan na nito ang waiter. Ang cheat namin. Ito po, sir. Pakibalot na lang lahat, please. Utos naman ito sa waiter. Ha? Pero bakit? Di pa tayo tapos kumain na. Nawala na ako ng gana. At alam kong hindi ka rin komportable. Iuwi na lang natin ang pagkain. Hindi na siya kumibo at hinayaan ito. Hindi na niya muling tinapunan ng tingin ang lamesa ni na Anton. Kahit na ba madadaanan niya ito. Pero hindi nakaligtas sa pandinig niya ang sinabi ng kaibigan nito. Pare, kailan ba kayo nagpakasal ni Nancy? Kumuyom ang mga kamay niya sa galit. Kung ganoon, hanggang ngayon pala, ay magkasama pa rin ang mga ito. Malinaw na sa kanya ngayon, kaya lang siya nito pinuntahan ng araw na iyon. Dahil sa kanilang anak. Dahil kay Artemis. Marahil nagsasawa na itong alagaan ang kanilang anak. Dahil sa responsibilidad nito sa bayan at sa nobya nito. How pathetic. Kumuyom ang mga kamay niya. Doon natapos ang pagbabalik tanaw niya. Siguro nga, panahon na para bawiin niya ang sarili niyang anak.